Mapagpalang morning sa ating lahat. Tayo po ay pinagpala na at laging pagpapalain ng Panginoong Hesus. Magandang umaga po sa ating lahat. Okay? So ngayon po may topic tayong very exciting. Alam ko nagkokos ito ng maraming ah, excitement, no? Especially sa mga believers. Especially nung nabalita ito na mangyayari na raw nung September 23. Subalit alam natin di po ito nangyari. Ganun pa man na nakita natin dun sa pangyayaring yon, marami talagang Kristiyano ang talagang excited na ito'y maganap na. Iba't iba rin ang dahilan nila. Each individual has their own reason bakit gusto nila mag-rapture agad. Yun ang topic natin ngayon, the rapture of the church. Hindi ako magsasawang itapik ito sapagkat ito ay tiyak na mangyayari. It's an imminent event. When you say imminent, it's a mystery na talagang wala po siya mga signs. This event has no signs. Dahil ito po ay misteryo, no? Ang punong-puno po ng signs ay yung second coming ni Lord Jesus. Together with the saints sa atin yon. Tayo yung mga saints nasa likod niya habang parating siya sa harapan. Yun po ang punong-puno ng senyales at mga signs. Pero itong rapture kasi wala. At ayon na rin sa pag-aaral ng mga magaling na mga teologo ngayon, itong panahon natin ngayon, yung mga second coming signs na mababasa po natin sa Matthew 24 especially, ay malapit na. Kung malapit na yung mga senyalis ng second coming, mas malapit na pong dumating si Kristo para dagit ng kanyang church. Ibig sabihin, mas malapit na mag-rapture. Correct? Kahit walang senyalis yung rapture, since alam natin na umuulan na yung mga signs ng second coming, malapit na pong talagang mangyari yung pagdagit niya sa simbahan niya, sa church niya. At mababasa po natin dito po sa unang Tesalonica, okay? Kapitulo 3, mga talatang 14 hanggang 18. Okay, basahin po natin, Tagalog Bible. Ang pagbabalik ng Panginoon na mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. So, tignan nyo, banat pa lang po rito, umpisa pa lang, merong mga taong walang pag-asa. Nakakita na ba kayo pag namamatayan yung ibang mga hindi mananampalataya? Halos iumpog nila yung mga ulo nila. Wala na si daddy, wala na si daddy. Wala na yung asawa ko, wala na yung anak ko. Halos mamatay na. Walang pag-asa because they don't know what happened. Okay, makinig ha. They don't know what happened after death. Actually, hindi nila alam po anong mangyayari. Okay? Pero sa ating mga believers, ito po siya. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya sa Kanya. Striking. Lahat ng mga namatay na naniniwala kay Jesucristo ay isasama sa Kanya. Ito po yun. So may pag-asa po ang mga believers. Ito po yung blessed hope. Pag hindi mananampalataya, wag mong kausapin tungkol sa Biblia. Wag mong kausapin tungkol kay Jesus. Wag mong kausapin tungkol sa Diyos dahil wala kang maririnig sa kanila na tamang sagot. Yan po ang buong katotohanan. Lantaran kung sinasabi yan. Okay? Wala silang interest sa Diyos. Ha? So, dito makikita mo yung distinction ni Pablo sa mga mananampalataya ni Jesucristo sa mga hindi. Very precise. Si Apostle Paul dito. Tuloy natin. Ito ang itinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa at natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Hindi pala tayo mauuna doon sa mga namatay na. Ibig sabihin, mauuna sila. Na ano? Sa araw na yon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos. Mamarkahan ko lang po ito sandali. Ano po? Para sabihin ko sa inyo. The trumpet that will sound on the day of the rapture will be heard only by the believers of the Lord Jesus Christ. Hindi yan maririnig ng buong mundo.
Maririnig lang yan ng mga mananampalataya ni Jesucristo. Only the believers of Jesus will gloriously hear that. Tayo po yun. Tayo po yun. Okay? At ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagbastan niyo to. At ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. Sumisigaw si Jesus. Anong sinisigaw niya? Mahal ko kayong mga anak ko. Mahal ko kayong mga anak ko. Welcome home mga anak. Welcome home mga anak ko. Iyan ang isisigaw ni Jesus sa araw ng rapture. Pagkatapos tayo mga yan, di ba? Kasi mauuna muna yung mga namatay. Bubuhayin sila, no? Yun ang scenario diyan, yun yung pagkakasunod-sunod. Bubuhayin sila. Halimbawa, nailibing ka sa Bicol, nakalibing dun yung patay sa Bicol, mananampalataya yan, namatay yung tao na yun, nananampalataya kay Kristo, ay namatay halimbawa 1928 papatay yun, o 1910 patay na yun, nilibing siya noong 1910 sa Bicol. Sa araw ng rapture, mag-crack yung kanyang libingan at siya po ay lalabas doon glorified body. Nasaan naman yung kaluluwa noon? Nung pagitan ng 1910 to 2025, halimbawa ngayon nangyaring rapture halimbawa, nasaan yung kaluluwa niya from 1910 to 2025? Well, nasa piling ng Panginoon sa langit. Kaya lang yung espiritu niya bababa muli doon sa Bicol kung saan yung libingan niya at siya'y bubuhayin. May tanong pa, paano yung mga cremate? Yung mga cremated, yon, sila po ay mabubuong muli. Okay? Hindi problema kay Lord yan. Ano ba pinoproblema mo? Ano ba yan? Okay? Pagkatapos, ito na yung part natin. Pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. Ang ganda. May glorified body na rin po tayo during that time. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Ang ganda, oh. Pagkatapos tayo namang mga buhay pa at ang natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Okay? Kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga salitang ini. Ito. The message of the rapture is a message of comfort. This is not a message of doom and gloom and shocking things like scary things happening around us. No, hindi po ganon. No, this is a message of comfort. Magpalakasan kayo. Alam ni Pablo, nalalakas ang loob ninyo kapag ito po ay inyong naalaman. Kaya patuloy natin pinapahayag ang katotohanan ng rapture dito sa channel natin sapagkat alam ko ito ang nais ni Pablo at nais ni Jesus na maalaman natin sa gitna ng chaos. Lalo na ngayon, itong December na to, talagang agree ako. Kakaiba ang init ng kapanahunan ngayon, ang init ng panahon. Gising ka pa lang, mainit na. Kaya kung hindi pa kayo ka-good vibes, maging ka-good vibes na, no? So maraming pong salamat sa atin pong panunood dito sa ating video, pakikinig o ano man yan, no? At tayo po ay talagang inaalagaan ng Panginoong Yesus. Hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwanan hanggang dumating yung very special day na yan ng the rapture of the church. Maniwala po kayo, hindi tayo iiwan ng Panginoong Jesucristo. Okay? Sabi niya, I will never leave you nor forsake you because I love you and I'm gonna love you forever and ever. Ang totoong unconditional love ay kay Jesus lang po, hindi sa kapwa-tao natin. Kaya kung hindi pa kayo ka-good vibes, maging ka-good vibes na by clicking that subscribe button. Share this video, share Jesus.